ang ating mga magsasaka. Tampok dito ang mga training sa paggawa ng iba't ibang produkto mula sa bigas. Halagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mayroon ng 158 centers. Magtatayo ng 12-story hospital building na may OPD dialysis center, ambulatory surgical center, vascular center, pharmacy at outpatient departments sa National Kidney and Transplant Institute. 20 hospital building ang itatayo sa Philippine Cancer Center. Magtatayo rin ng multi-specialty medical center sa 57 hectare sa Clark Development Corporation. Ilan lamang ito sa legacy projects ng kagawaran sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pagsisikap na palakasin ang ekonomiya ng bansa sa tulong ng mga dayuhang mamumuhunan. Because of these meetings led by our president in Japan, this has resulted to an expansion project in the Freeport. And the value of the investment na nakuha po ng ating presidente is 4.2 billion pesos. Ang pagdagsa ng mga dayuhang mamumuhunan ay hindi lamang nagdadala ng karagdagan kita para sa ating ekonomiya. Ang mas mahalaga ay nakapagbibigay ito ng hanapbuhay sa libu-libong Pilipino. The influx of foreign investors has a great impact to our economy. Not only do they bring economic benefit, but they also provide livelihoods sa ating mga Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagtayo ang Department of Information and Communications Technology ng mga Digital Transformation Centers o DTC sa iba't ibang panig ng bansa. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Patuloy ang pagpapatayo ng Marcos administration ng mga DTC sa iba't ibang panig ng bansa at pagkakaroon ng bagong oportunidad. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family. Talakayang makakalikasan. Anything under the sun. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba? Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na Sa Radyo Magazine 1278. Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare?
Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong aka Maring Jolie para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa programang Musta Ka Mare. Pero po bago ang lahat, inaanyahan ko po kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang isa-search nyo lamang po ay @Radyo Magazine. Para naman sa mga gustong magpadala ng mensahe, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, maaari rin po itong isend sa Radyo Magazine @gmail.com. And of course, ayan, good news rin po, dahil hindi na lang po tayo sa radyo, sa inyong mga talapitan mapapakinggan, tayo po ay mapapakinggan na rin sa mobile application na PBS Receiver, kung saan, lahat nga po ng central stations under the Presidential Broadcast Service o Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS ay dito po ay mapapakinggan ninyo. Syempre, downloadable po ito for free. Libre lamang po. Good news nga ito para sa ating lahat sa Google Play kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman kung kayo po ay Apple user. Again, ang mobile application po na ida-download ninyo ay PBS Receiver. Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. This morning nga, mga mare, mga pare, I am sure, na marami sa inyo ang pamilyar dito sa magiging talakayan natin, Trending ito actually, kamakailan lang, Ito nga po yung, pwede naman natin pangalanan since they are public figures, diba? And of course, we are just, siguro, reiterating, ayan, kung ano man yung nangyari o naganap sa buhay nila. Pero ito nga po, usap-usapan ngayon mga mare, mga pare, sa social media, yung paglalabas nga po ng hinaing ni Mr. Dennis Padilla. We all know who Mr. Dennis Padilla is, dahil nga po inimbitahan siya ng kanyang anak sa kasal, na si Claudia Barreto, pero as a guest. Kumbaga, hindi man lang daw siya sinama sa entourage. Kumbaga, ang na-feel niya, kasi usually, di ba, tayong mga Pinoy, pagka walking down the aisle, ang mga anak natin, ang kasama yung parents, di ba? Pero yun nga po, ang nangyari kasi dito sa kanilang issue, ay guess nga lang daw, hindi nakasama dun sa walking down the aisle moment ni Claudia, etong si Dennis Padilla. So, of course, we all know, I think tayo rin naman, mga Pilipino pa naman, mahilig tayo sa mga showbiz, sa mga showbiz, mga business, showbiz related news, 'di ba? So, ito po, hindi na rin naman kaila sa atin, sa marami sa atin yung issue ng kanilang family. But of course, we will not tackle on that specific, hindi dahil sila ay artista. Kumbaga, it happens to everyone. Hindi lang, maaring sila kasi technically sikat sila kaya nag-trending Pero of course, there are a lot of Filipinos out there, na maaring nakaka-experience din ng tulad nito, hindi lamang sila. And syempre, tayo mga Pilipino sa kultura natin, 'di ba? Ay usually madalas ang nangyayari kasi parang iniisip natin dapat buo, parang kompleto dapat yan yung pamilya natin, 'di ba? Especially pagka sa mga mahalagang okasyon. And later on, ayan, maya-maya po may makakapanayam tayo. Excited na ako i-introduce sa inyo, but I think they're still fixing some technical stuff. Pero yun nga po, later on, para mas lubusan pa nating maunawaan. Ano nga ba, itong siguro yung mga karanasan na tulad nito, yung mga
maaari nating gawin? Bakit kaya nangyayari ito? Isang eksperto po ang makakausap natin na maya-maya. Pero kayo ba? Mga mare, mga pare, ano ba sa palagay ninyo? Kung ikaw, for example lang naman, kayo ay meron kayong hidwaan. Well, not really hidwaan, or siguro more like parang nakaalitan, or hindi rin naman nakaalitan. Sometimes parang napuputol na lang yung relationship nyo, diba? With that family member. Kung baga wala na kayong ugnayan. So for example, mare, pare, ganyan yung na-experience nyo. Ikaw ba? Ano nga gagawin mo? Iimbitahan mo pa rin ba sa kasal? Itong family member mo na ito? Kung baga yung tinatawag kasi natin estranged, diba? Estranged family member. So yan po, ang ating tatalakayin for the day. Ang oras po natin, it's 9:12 in the morning. Sa atin nga pong pagbabalik, ayan, ay atin ang sisimulan ng ating panayam. But for now, bigyang daan lamang po natin ng ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare. Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Ang pambansang seguridad at kaligtasan ng bawat isa sa bagong Pilipinas, tinututukan at binibigyang halaga. Pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahatid ng serbisyo sa mga kanayunan at paghikayat sa mga rebelde magbalik sa lipunan. Nag-iisang weekend guerrilla front na lamang sa buong bansa ang natitira na malapit ng mabuwag. Sama-sama nating itaguyod ang pangarap ng bawat Pilipino na makapamuhay sa isang mas maunlad, mas makatarungan at mas malayang bagong Pilipinas. Pagpapaunlad ng maliit na negosyo, katuwang nyo ang Department of Science and Technology. Sa ilalim yan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang mga MSME sa pagbili ng mga makabagong kagamitan at sa kinakailangang technical assistance para ang benta ng produksyon lalong lumago. Yan ang DOST, kabalikat sa pagunlad ng bawat Pilipino. Sa ASEAN Plan of Action at mga pamantayan ng WHO, patuloy na pinapalakas ng PEMAT ang pandaigdigang seguridad sa kalusugan. Dahil sa PEMAT, hindi na lamang tayo naghihintay ng tulong. Tayo na ang nagbibigay nito. Ito ang diwa ng bagong Pilipinas. Malasakit, kausayan at pagkakaisa. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Sa bawat tribo, sa bawat tahanan, may kwento ng pag-asa. Naririnig na ngayon ang boses ng ating mga katutubo. Malaking tulong ng SBMA. Yung lupa po namin, nirerentahan lang po siya ng mga locator. Yun po yung nagiging pondo po ng community namin. Maraming salamat po sa ating mahal na Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtulong po sa aming tribo, sa aming tribong Ayta-Ambala. Sa puso ng ating Pangulo, laging may lugar ang mga katutubong Pilipino. The numerous ethnic and cultural communities that we have, each possessing their own robust and colorful traditions. Every ritual, every chant, every story woven across the generation. These are all the ridges and lines that form our unique fingerprint as the Philippines. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang DOT ay nakikipagtulungan sa mga airline companies upang madagdagan ang mga domestic at international flights sa Bicol. Inisyatibong magpapahusay sa lokal na turismo at may positibong epekto sa kabuhayan sa buong bansa. I am affirming my commitment to advancing this country's tourism industry. This prioritization goes deeper than merely stimulating economic activities and generating job opportunities. Yan ang maunlad na turismo sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
Aliw na kwentuhan. Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Magazine 1278. Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba? Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na Sa Radyo Magazine 1278. Tayo po nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kasama pa rin po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Mareng Jolie. And of course, kanina nga nabanggit ko sa inyo, mga Mare, mga Pare, ay mayroon po tayong, issue, Well, hindi lang ito issue ng mga showbiz, Hindi lang issue ng mga artista. Kumbaga, tayong mga Pilipino, may mga experiences tayo, Somehow, siguro even once in our life, hindi man tayo mismo, pero maaaring yung kapamilya natin, ay nakararanas ng ganito. Ito nga po, yung pag-imbita sa kasal, ng estranged family member. O yung siguro, yung pamilya mo, relative mo, na nakaalitan mo, matagal mo nang walang ugnayan, And of course, bilang panimula nga po, ayan, hindi na nga natin patatagalin pa. Makakasama po natin this morning, siya po ay Dean at of course, Professor ng School of Marriage and Family Laws mula nga po sa Pearl of the Orient Theological Seminary and Colleges Incorporated sa Dasmariñas, Cavite. And bukod po dyan, siya rin po ang founder ng BCIDP Marriage and Family Center Institute Incorporated. Hindi na nga po natin patatagalin pa, Makakasama po natin this morning si Dr. Angelo Base. Magandang umaga po, Doc, and welcome po sa Musta Ka, Mare. Si Maring Jolie po ito. Jolie, salamat sa imbitasyon. Alright. It's an honor. Yeah. Of course. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak nitong panayam natin ngayong umagang ito. And siguro nga po hindi na po natin patatagalin pa, Doc. Bilang panimulang tanong po, kayo po isang life mentor and counselor na maituturing. Marami rin kayo natulungan specifically sa usapang pamilya, Bilang counselor nga po, gaano po kadalas nyo nararanasan yung mga ganitong klaseng concern mula po sa inyong mga kliyente o yung mga lumalapit sa inyo? Ano po ba yung mga pangunahing rason kung bakit po nangyayari yung tulad ng issue na nabanggit ko kanina sa mga kumare at kumpare natin, yung pag-imbita nga po sa mga estranged family members o yung mga nakaalitan ng pamilya o wala ng ugnayan pero iimbitahin pa rin sa kasal, Yes, kung gaano kadalas, sobrang madalas yan dahil yung ating mga family issues ay nagiging common na. At syempre, pag naging common siya, nabubuo siya as a culture. At pag naging culture na siya, nagiging guide siya ng mga susunod na generations at yun ang nagbabalidate sa kanila na siyang normal na nangyayari. So, that's the problem in our Filipino culture. Kumbaga parang nanonormalize na po siya, which is technically, if tama po yung understanding ko, hindi naman po dapat talaga. Yes, kasi hindi naman porke ginagawa ng marami ay siyang tama. Alright. Totoo po yan, Doc? Kasi especially sa ating mga Pilipino, parang binibigyan nating halaga talaga yung kultura, even yung mga pamana pa na mga kalololohan natin, until now ay dinadala natin sa ating pamumuhay. And speaking of, Doc, na ito nga po sa culture nating mga Pinoy, mahalaga di ho ba yung buo o kumpleto yung pamilya, especially sa mga mahalagang okasyon na tulad ng kasal. Bakit po kaya nagiging komplikado ang usapan ng pag-imbita sa mga kamag-anak na matagal nang hindi kaugnayan? Or for example, kung nakaalitan man po. Kumaga, kung iisipin natin na normal lang, well, imbitahan mo o hindi, ayun na yun. Pero sa atin kasi nagiging komplikado yung sitwasyon. Bakit po kaya ganun? Number one, ang ating pamilya ay pundasyon ng bayan.
Nasa Constitution yan. So kung iwahiwalay, watak-watak ng pamilya, it only means yung ating pundasyon na invisible, ano? It's an invisible foundation na dahan-dahang rumurupok, nagigiba, at nagkakahiwa-hiwalay. So, ang effects talaga niyan sa ating society ay malaking percentage ng social ills. Okay? Pangalawa, bakit nagiging komplikado ang pag-iimbita sa mga kasalan between both families? Kasi marami tayong Pilipino o kababayan, malaking percentage even sa studies, sa survey, na maraming nag-aasawa nang hindi handa. No? Pag sinabing hindi handa, hindi expected na magulang, magugulat na lang, buntis na, no? Papakilala na lang kapag nabuntis na, no? hoping na tanggapin because may darating na apo, no? Expecting na hindi magalit because mayroong family member na papasok, darating. Pero hindi naintindihan ng mga kababayan natin na it's a disrespect to our parents not to inform them of our plans, lifetime plans, ahead of time. Sa pagtanda ng ating mga magulang, may wisdom nang nabuo yan, ano? Kahit na marami silang failure, naging wisdom sa kanila yan na pwede nilang ma-share sa atin, no? Bilang who had been there and done that. Alam mo? Kaya nanineglect ng mga anak yung ganong factor, yung wisdom na dala-dala ng parents natin who can really give us a good insight on the future, no? Kung ano man yung plano natin ahead of time. Kahit na sabihin natin, bakit hindi mo ginawa noon yan? Alam mo pala yan, no? Maybe it came later, no? Nabuo lang yung wisdom later. Ganun din tayo, isang culture din yan, na natututo tayo by experience, not by getting theories first and applying it. Doon sana yung kumpletong proseso ng pagiging wise, no? Yung wisdom. Which many of us Filipinos are really missing. And siguro ako rin, Doc, personally speaking, I mean, personal lang naman, agree ako sa sinabi ninyo. Kasi sometimes, especially may mga nakikita ako or mga tao sa paligid ko, na kumaga ang kanilang mindset, basta lumaki naman na ako, adult na ako na bahala sa sarili ko, nagtatrabaho naman na ako, ano pang pakialam ng parents. Nakakalungkot po kasi may ganung mindset sometimes. Pero ako, personally speaking, agree po ako sa sinabi ninyo na siguro regardless, bilang respeto na lang, bilang sila yung magulang natin na tao na lang din po. Kumbaga, sabihan din natin sila ng mga decision natin sa buhay. Kumbaga, hindi sila yung magde-decide for us eh. Kumbaga, tayo, bilang for example, adult naman na po tayo, we can decide on our own, but at the same time, of course, mag-seek din tayo ng advice, sa mga magulang natin. Pero yun nga po, maraming salamat, Doc, dito po sa inyong paliwanag. And of course, siguro, Doc, kung regardless naman iimbitahan mo or hindi, ito nga, babalik po tayo sa mga estranged family members sa kasal. May mga pagkakataon po ba na mas nakakasakit pa kung halimbawa pong ipipilit natin na iimbitahan mo yung taong hindi na talaga bahagi ng iyong buhay. So, sa inyo po kayang karanasan, Doc, paano po nakakaapekto sa mental, of course, ayan, napakahalaga, and emotional well-being ng ikakasal, hindi lang po ng ikakasal, ganun din ng estranged family members, yung ganitong klase ng dilema? Pag-invite dun sa estranged family member, at least nagawa mo yung part mo, no? You invited him or her. You made an effort. Kasi pwedeng ma-question niya later on. Nag-effort ka ba? Nahanapin ako or at least imbitahan ako. Diba? Magiging sumbat siya later on if there is no best effort. Now, pagdating naman dun sa inimbitahan na strange family members, talagang sasama din ang loob niyan pag hindi siya na-invite. Kasi it's a family event that's supposed to be complete, no? From parents to siblings to
families and friends or relatives and friends. It should be a complete all in, parang all in family event yan eh. So, lalo na, di ba, tayong mga Pilipino ay close family needed, di ba? Yan ang nabuong conclusion sa ating mga elders. Opo. So, as long as siguro yun nga po, at least naimbitahan mo naman, regardless of the past. Paano kaya, Dok, kung halimbawa, sa kasalukuyan, may pa rin, may misunderstanding pa rin. Tapos yun nga, halimbawa, ikakasal na yung tao, pero hindi pa rin tapos, yung kanilang misunderstanding. Paano po kaya pag ganun, Dok? Invite pa rin po. O invite pa rin kasi ikaw bilang anak yung may obligasyon talaga na magbigay respeto eh. Kahit na hindi ka respeto yung magulang mo. Hindi ka guilty sa Diyos na dinisrespect mo yung parents mo. No? It's a small act na hindi dapat i-ignore because kung yung magulang mo ay lalo na at dadalhin niya sa pagtanda niya eh. No? Yan yung mga maaalala niya eh. Naalala ko bigla yung isang study na pag tayo daw tumanda, alam mo kung ano lang yung maalala mo pagdating ng senior years mo, ang naka-store lang dyan talaga mga family events sa pagtanda natin. Kaya pag yung storage na yan, yung memories na yan ay puro negative, talagang mapapaaga yung pamamaalam sa mundo ng ating magulang. Kasi yun ang magbibigay na stress sa kanila eh. Instead na they should always be enjoying life na pagdating ng senior years. Diba? Puro happiness na lang dapat ang natatanggap nila. Walang sadness, walang gutom, walang lungkot, no? Hindi nila deserve yun. Hindi nila deserve yun. Kung pwede nga lang, kung pwede nga lang, Dok, even ako siguro parang pangarap ko yun na dumating yung panahon na halimbawa yung parents ko, pag senior na or may edad na, hayahay na lang. Gusto ko sana, ganun na lang yung pamumuhay nila eh. Kumaga mag-give back na lang ako sa kanila. Oo, kasi they have done their part during their young and stronger years. Diba? Kung ano yung treatment na binibigyan natin dapat sa young generations today, they also deserve the same treatment. Pero mas higit pa dapat. No? Sila na yung inaalagaan, sila na yung hindi pinahihirapan, sila na yung laging naasikaso, laging iniintindi, di ba? Pero nararanasan ba ng maraming senior citizens natin yan? Hindi naman. Pero paano... yes, go ahead po. Sorry, naputol po kayo. Alam nyo, meron pang proposed bill si Senator Lacson during his last term as senator. May proposed bill siya na kapag daw pinabayaan ng mga anak, yung magulang, may jail term, no? Pero pwede makulong. Ano po kaya? Madami na gumagawa. Ano po kaya naman, Doc? Kasi naka-focus tayo ngayon doon sa kumbaga magiging effect noon doon sa ikakasal. For example, kasi siya yung mag-iimbita eh. Pero ano naman kaya po yung effect noon doon sa iniimbitahan na estranged family member? May effect po ba 'yon o parang baliwala lang ba 'yon? Kasi magkaaway naman tayo, ba't ako pupunta sa kasal mo? Ano po kayang epekto noon? Kasi technically pamilya pa rin po eh. Yes, ang role sa family is very important. So in this scenario, tatay siya eh. So alam niya, during any weddings, merong father of the bride role. No? Which is very important. Kasi family member eh. Daddy siya. May father and daughter dance pa nga yan. So marami din siya na-miss. So kung naging ordinary guest na lang siya tapos picture taking na lang yung na-enjoy niya with the couple, there's really something wrong about that. Hindi siya magandang memory na itatago ng father of the bride hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi magandang memory.
Alright. And ayan po, Doc, salamat sa paliwanag po ninyo. Babalik naman po ako dito naman po sa yung halimbawa po sa ikakasal. Napakahalaga po nito, lalo na syempre pag ikakasal po usually kasi parang new chapter yan ng buhay hindi ho ba? Paano po kaya makukuha ng ikakasal or paano siya magkakaroon ng peace of mind? Ayan, yung peace of mind na tinatawag kahit na nandyan for example yung family member na nakaalitan nila regardless, or yun nga po sa pag-iimbita, paano po kaya may iwasan yung guilt kung halimbawa talaga na hindi sila maimbitahan? Okay. Given this scenario, ang management ng event ay kontrolado ng mother. Diba? Kaya kontrolado din yung invited guests. Now, every couple na kinakasal, given na sila ay nasa matured age na at sila na yung nag-decision magpakasal, sila na rin dapat mag-decide kung sinong guest. They should not allow their warring parents, yung nag-aaway na parents, they should not allow their warring parents to intrude in their decision who to invite and who not to invite. Kasi kasal nila yun eh. It's their personal decision na. So, paano siya makaka-recover after this event? They have to meet again, discuss, and bring bonds together. No? Mag-bonding sila ulit together as a father and daughter. Kung malinis naman yung intention ng father, mag-meet sila, dinner, get together again. Kasi maraming panahon ang nawala sa kanilang bonding. Nawala yung father and daughter relationship talaga. So, paano makabawi? Edi, mag-meet, magkita, maging madalas yung family dinner, maging madalas yung pag-uusap, maging madalas yung pag-assist ng father in giving guidance. Lalo na, kung siya rin yung nagtanggal ng kanilang bonding since childhood, siya rin yung magbabalik. Siya rin yung dapat mag-recover. Ayan. So, kumbaga, Doc, dito sa specific scenario nga po na yung in-example natin kanina, so supposedly, kumbaga, it should be give and take, kung tama po yung understanding ko sa binanggit ninyo. Kumbaga, hindi lang puro si anak, at the same time, si tatay din, or si parents din, pareho dapat na nagtutulungan. Magko-cooperate. Ayan. Magko-cooperate sila. Opo. Totoo yan, Doc. So, I think, as long as may tamang communication din talaga, ma-achieve nating lahat itong peace of mind, na tinatawag. And nabanggit na nga natin itong mga aspetong ito, Doc, nabanggit niyo na po, mentally, emotionally, pero legally speaking po kaya, may say din po ba, quote and quote, may say din po ba ang batas sa mga ganitong klase ng issue? Actually, hindi nakikialam ang batas pagdating sa emotions natin. Pag emotional ang issue, hindi nakikialam ang batas niya. That even yung law that says respect each other as husband and wife, optional siya. Baga, voluntary daw pwedeng gawin yung pagmamahal at pagre-respeto sa isa't isa, which is also emphasized by Justice Alicia Sempio-D sa kanyang handbook on the family code. Which is for me, siyempre pag sinulat natin as a law, it's a requirement to respect each other and love each other. Pero pagdating sa parents, walang naisulat to honor their parents. Nandun lang yung 10 commandments. Opo. Alright. Lapit sa ating family code. Kumbaga, siguro, doon na lang din ho papasok, Dok, yung values, na tinatawag natin, yung, pang sarili, technically, sa sarili nga po talaga natin, even spiritually, hindi lang emotionally and mentally, bilang tao na lang, bilang mga tao naman tayong nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Alright, ayan, mas malinaw na nga po sa aming lahat, Dok, ito
itong explanation ninyo sa kung ano ba yung mga pwedeng possible na gawin kung halimbawa nga maka-experience na ganitong klaseng dilemma. And siguro Doc, panghuling mensahe na lang po para sa mga kumare at kumpare nating nakikinig ngayon. Meron po ba kayong mga maipapayo sa mga ikakasal na gustong magkaroon ng kapanatagan na yan or kapayapaan sa kanilang desisyon? Hindi lang sa mga ikakasal, actually in general, para sa lahat, Doc. Yes. Sa mga suntuweds na problema, how to fix their guest list involving family members, maraming adjustment talaga kayong gagawin dyan. Because you need to please everybody in the family. Sa ayaw mo sa gusto, they expect you to please them. Kaya pag may isang na-miss ka dyan, hindi mo na-invite, sasama loob niyan. Masakit nito kapag senior ang involved, matanda na, or lalo na kung parents natin yung involved, talagang kasama loob niyan. And he will carry it all throughout his or her lifetime. Magiging regrets yun, magiging sumbat yun, all the time na makakausap ka. Kasi nag-store na eh. Family event yun eh. So, merong mga focus din kami na na-witness na ini-invite kahit na may other family na yung parents nila. Andun sa wedding, hindi nga lang civil or hindi nga lang magkatabi sa upuan, hindi nga lang yes, they are civil to each other. Yes, they greet, they smile, they nod. The important thing for them is they were there on your big day, on your very special day. They were not neglected, they will not refuse. They will always be happy remembering that event. And they will always come to you for support. Kasi hindi mo sila kinalimutan sa big day mo eh. Nakaalalay lagi yung mga yan. Kahit na may other family na susuporta sa iya. Laging nakabantay, nakasupport, nakamonitor, hoping to extend any help in case na kayo ay magkaroon ng problema. So that's the lasting effect, positive, na pwedeng mangyari if we don't disregard any family member. Ayan. Invite them dapat. Opo, alright. Napakaganda, Doc, nitong message mo para sa aming lahat. And totoo, habang nagsasalita ka, Doc, na-realize ko rin talaga na nakakalungkot isipin kasi halimbawa na lang ang mga parents natin, di ba? Sila, nag-age sila. Hindi naman din, siguro, if sasabihin ko na rin, hindi naman na din humahaba, yung kanilang lifespan. So, siguro habang ganun nga yung sitwasyon, di ba? Bigyan natin sila ng masasayang memories. And hopefully, yun, siguro din, Doc, yung natutunan ko dito sa sinabi ninyong ngayong umagang ito, siguro forgiveness na rin, kasi hindi talaga tayo magkakaroon ng mapayapang puso kung even tayo sa sarili natin may mabigat tayong dinaramdam. So, kung yung ibang tao, ganun sila, I think hindi na natin dapat tularan kung alam naman nating mali na. Alright, ayan. Teka, dagdag ko lang. Sige po. Yung sinabi mong forgiveness, kasi pag meron pa ring hatred, there is no door for happiness. Totoo. If there is hatred pa rin in your heart towards your parents, towards your family members, there is no room for happiness because it's being blocked by your hatred. Wow, ayan. Gusto ko yan, Doc, Itong huli mong sinabi, napakaganda, napaka-inspiring, So hopefully, yung mga kumare at kumpare nating nakikinig this morning, yung mga natutunan natin kay Doc Angelo, may apply din natin sa ating buhay. Alright, once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin, ang Dean and Professor ng School of Marriage and Family Laws mula nga po sa Pearl of the Orient Theological Seminary and Colleges Incorporated. At siya rin po, ang founder ng BCIDP Marriage and Family Center Institute Incorporated. Nakasama po natin si Dr. Angelo Base. Maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo. You're welcome po. Thank you so much. Ang oras po natin, 40 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Protektahan ang kapakanan ng bawat isa at pairali ng hustisya. Sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinaigting ng pambansang pulisya ang pagtugis sa mga lumalabag sa batas
Mula July 2022 hanggang November 2024, higit 178,000 ang naarestong wanted persons. From here onwards, every case we handle, every decision we make, every reform we champion will impact the lives of every single Filipino, and it will shape the future of our country. Sa bagong Pilipinas, 13,000 high-profile individuals at ilang kawani ng gobyerno ang nahuli, salamin sa gobyernong batas at pinapahalagahan ang batas. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. Sama-sama, gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Ang Lab for All ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos ay nagbibigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan, ang sigla ng ating pag-iisip, ang pagiging malusog ang ating puso. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos, kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan. Build better, more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Narinig mo na bang salitang dive tourism? At alam mo bang ito ay nakapag-ambag na mahigit 75 billion pesos sa Philippine economy? Ang tindi! Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Isa sa mga dinarayo ng mga divers mula sa iba't ibang panig ng mundo ay ang Batangas na may mahigit 50 dive sites. At dito, ang dive tourism has become a significant driver of economic growth for local communities. Yan ay isa lamang sa mga achievements si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT. Sustainable tourism is a reality sa bagong Pilipinas. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan! Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine, 1278. At tayo pag nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare, kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Mareng Jolie. Once again, nagpapasalamat tayo kay Doc Angelo base kanina, sa naging panayam nga po. Mas luminaw. Mas luminaw ang ating pag-iisip, ang ating understanding, pangunawa, ukol nga po. Mas lumalim, kumbaga, sa ganitong klaseng mga issue or mga talakayan. Technically, it's really not an issue. For me, siguro, personally speaking, siguro issue siya within the family. Pero, na pwede mong i-save, kumaga, pwede mong
i-resolve within the family, pag-usapan ng maayos. Siguro kaya ako nasasabi. And siguro dahil di ko rin naman din personally na nararanasan. But of course, iba pa rin. I would not invalidate itong nararamdaman nung pamilya nga po na tinutukoy natin. Which is yung Padilla and Barreto clan. So of course, it's their family. Hindi naman natin alam kung ano pa yung mga mas pinag-uugatan pa. Technically kasi sikat sila eh. So kaya sabi, alam natin, may marami pa ngayon online, yung timeline daw kung paano ba nagsimula, kung paano ba nag-start yung hidwaan between the father and his the daughter and son and yung mismong pamilya daw. But of course kumbaga para siyang iceberg siguro na yung surface lang na nasa ibabaw yung nakikita natin, yung nalalaman natin, pero meron pang within or sa pinaka kailaliman yan, meron pang iba pang pinag-uugatan for sure. But regardless so hopefully ang gusto ko lang din talaga ma-achieve nilang lahat yung kapayapaan, yung peace of mind and peace of heart as well. And of course, isa nga po sa mga segmento ng ating programa dito ay ang Mare Asks, kung saan atin naman pong inaalaman ang pulso ng ating komunidad sa pamagitan nga po ng poll question sa Facebook. And speaking of poll question, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, iimbitahan mo ba sa iyong kasal ang nakaalitan mong kamag-anak? So I think it's a hard question mga mare, mga pare. Kung iisipin natin parang agad-agad siguro papasok sa isip natin, hindi na, of course, ba't ko pa iimbitahan, sasakit lang ulo ko. Pero ibang usapan yung tipong pag ikaw mismo yung nakararanas. I think it would be really hard. And speaking of, syempre, alamin natin itong pulso ng ating komunidad. Meron nga po tayong pagpipilian na care react para sa oo, sad react para sa hindi, and yung like react para sa depende. So sa nakikita ko po ngayon, base sa ating poll question, meron pong pinakakaunting boto yung sumagot or yung nag-vote nag-react ng sad, which is hindi. Samantala, meron naman pong mas mataas na boto. Well, hindi naman nalalayo dun sa hindi na boto. Etong care react, which is oo. At ang pinakamarami po na nakakuha na number of votes, ay yung like react o yung depende. So, ibig sabihin, majority sa mga kumare at kumpare natin, ay 50-50 siguro. Again, yun nga parang pag naiisip natin, kasi yung tanong pa lang parang atake, di ba? Iimbitahan mo ba sa kasal yung nakaalitan mong kamag-anak? So, nakaalitan mong kamag-anak, marinig mo pa lang yun, matik na, di ba? Hindi na agad yung isasagot mo. Pero again, ibang usapan talaga pag ikaw na mismo yung nakaka-experience. So, imaginein mo, malapit ka na ikasal. Imaginein mo, in a few months, ikakasal ka na, pero meron ka, especially kung close family member mo yun. Siguro, madaling sabihin talaga pagka yung tipong family member na hindi mo naman talaga super close, siguro, that would be easy. Pero kung someone, na malapit sa puso mo in the past, tapos, immediate family member pa, what if, diba? What if, ganun. Napakahirap, mahirap magdesisyon, sa ganitong klaseng bagay. Pero I am glad, na pinakakaunti yung sagot ng hindi, sa mga kumare at kumpare natin. Well, ako naman yun, mga mare, mga pare. Baka, technically, I'm being biased here. Pero kasi ako, personally speaking, parang siguro tulad din, yun nga, yung sinabi sa atin kanina ni Doc Angelo, you would still invite them. That's your part, diba? Parte yun, bilang ikaw tao ka, diba? At least in-invite mo. Pero hindi naman din ibig sabihin doon ng pagpapakitang tao lang, diba? Parang pangit din naman, or pagiging plastic, invite ko to porket invite ko, may kasalanan to sa akin, invite ko pa rin, diba? Mahirap din naman yung ganun. So siguro ako naman, yung point of view ko, you would invite that person. Pero kasi since ikakasal ka na,
bagong chapter ng buhay mo yan. So as much as possible, gusto mo payapa ka magsisimula sa panibago mong buhay. So syempre, kung may hidwaan pa rin kayo, 'di ba? Ikaw na lang, sa sarili mo na lang. Para lang din naman, 'di ba? Sa kapayapaan mo, hindi na lang para sa kapayapaan ng iba. Sa sarili mo na lang talaga. 'Di ba? So bilang yun nga, gusto mo ma-achieve yung kapayapaan na ito, 'di ba? Well, invite them genuinely. Ayan, yung magaang sa loob mo, yung magaang sa puso mo. And of course, ayan, excited na rin ako, puro opinion ko. Ito naman ngayon, opinion naman ng mga kumare at kumpare natin out there, Unang-una na nga po dito, syempre, si Maring May Vedania. Sabi niya, ako, di talaga ako nag-invite. Ayaw ko maraming tao pero kung ikasal uli kami, di ko i-invite yung quote and quote. Balkong kamag-anak na wala namang ambag sa gastos namin. Kasi, sila ba ang ikakasal? Kapag walang ambag, manahimik. Salbahe ka sa akin tapos expect mo talagang makakatikim ka ng lumpiang Shanghai. Yung totoo, ayan, So, sa lumpiang Shanghai, ang funny ng part na yon. Pero para kay Maring May, hindi niya na nga raw i-invite. Kasi nga, yung una, sinabi niya nga, ayaw niya ng maraming tao. I think that's understandable kung yung parte na budget yung pinag-uusapan, lalo na limited lang yung budget mo para sa pakain. Yan, syempre may reception after kasal or even sa venue nung kasal mismo, 'di ba? So I think that's understandable. Pero yun nga, for Maring May, hindi niya na raw nga i-invite since para hindi na nga rin daw makarami ng tao. At syempre, para hindi na nga rin daw mag-Shanghai, Hindi nawawala yung lumpiang Shanghai, sa mga, sa atin, sa mga handaan, regardless kung anong handaan man. So, ayan. Sumunod dito, si Paring Hans, Limdi, sabi niya, nakaaway mo na, iimbitahan mo pa. Hindi yan ugaling Pilipino, nuknukan mo. Quote and quote, ng plastic. Well, ayun nga, yung binabanggit ko kanina, parang nagiging plastic yung term, diba? Kasi nga, bakit may imbitahan kasi kaaway mo na? Pero again, yung pinapaliwanag ko nga sa inyo, mga mare, mga pare, yung kanina rin, pinaliwanag sa atin ni Doc Base, for our peace of mind na lang. Again, hindi siya pagiging plastic, diba? Lalo na kung gusto mo naman ng matahimik na buhay, Kasi kung magpapa-apekto ka ng magpapa-apekto, diba, doon sa ibang tao, it would also affect you. Hindi lang ikaw, pati yung mga taong nakapaligid sa'yo. So, as much as possible, kung sila nga, diba, ayaw nila ng kapayapaan, pero ikaw gusto mo ng kapayapaan, invite them, diba, for the sake of that kapayapaan. Pero, siguro nga, madaling sabihin. Pero mahirap gawin, Pero yun nga, ito naman ay opinion sa atin ni Paring Hans, So, for him, kung kaaway na, wag na nga daw imbitahan pa. Sumunod naman si Paring Sean Kyle Flores, sabi niya, I don't have any plans for a wedding, but if possible, of course, I'll invite them. They're like family to me, more than just friends. Ayan, wow, si Paring Sean, iba naman yung sagot niya. Sabi niya naman ay kanyang iimbitahan niya raw. Pero siguro hindi pa sa ngayon, kasi wala pa naman daw siyang plans, for a wedding. Sumunod si Paring Romel Livid, sabi niya, depende po kung ako malalagay sa situation na may nakaalitang kamag-anak bago mag-invite sa aking kasal, sisikapin ko munang gawa ng paraan to resolve and fix anumang alitan. Ngayon, if walang naging good resolution, then no choice na. But if nais niya umattend na malinis ang intentions, why not? Gusto ko pong maging memorable any occasions at magaang sa feeling if walang dalang mabigat. Isa pa po, not inviting someone doesn't mean disconnection ng tuluyan. But in this case, umiiwas lang sa iskandalo at siraan. Nakakahiya at sayang pa ang once in a lifetime moment. Honestly speaking po. By the way, bihira lang po ako imbitahan and or dumalo sa kasal ng anyone in my clan. Pero wala kaming kaalitan, ha? Ayan.
Ganda, no? Gusto ko itong sinabi sa atin ni pareng Romel Livid, ano? Totoo. Kung maganda naman yung intention, ano? Kung maganda naman yung intention, 'di ba? Why not? Why not invite them? Pero gusto ko rin itong sinabi sa atin ni pareng Romel, ano? Sabi niya nga before yung kasal mismo, he would try, ano, to resolve and fix the issue. Yun din, ano, mga pare, pwede natin gawin yun para na lang din sa ating kapayapaan. Yun naman yung gusto nating lahat, di ba? Ang peace of mind and peace of heart. So, ayan, ano? Wow, natututo rin tayo sa mga kumare at kumpare natin, ano? And sumunod si Maring Ashley Jane Merene. Sabi niya, hindi na. Baka mag-Sharon pa yan. Ayan. Though, wala pa naman akong nakakaalitan na relatives so far. Wow. Ayan. Mabuti naman, Maring Ash, ano? Pero, yan talaga, ano? Yung concern ng marami sa atin, yung Sharon, ano? And of course, si Mama Maria Lourdes, sabi niya, oo naman, imbitahan ko pa din. Siyempre, bago naman dumating ang okasyon na yun, sikapin ko na nakapag-ayos kami. Importante, nag-invite ako. Nasa sa kanya na yun kung pupunta siya o hindi. Tao tayo, iba-iba ang saloobin natin. Kaya kung yun ang choice nila, wala tayong magagawa. Wow, ayan, ano? So, mag-i-invite pa rin daw si Mama Maria Lourdes. Totoo, gusto kong i-point out, ano, itong sinabi niya, at least nag-invite ka eh. So, nandun na yun sa tao kung pupunta man siya or hindi. Minsan kasi syempre nahihiya ka na lang din. Parang, ay, teka lang, may alitan kami. Thankful naman ako na in-invite niya ako. Kaso, syempre, nahihiya ako kasi nga may hidwaan eh. Dapat sana ma-resolve muna namin. 'Di ba? Minsan gano'n na lang talaga eh. Kumaga humuhupa na yung galit pero napapalitan ng hiya. 'Di ba? Hiya in a way na kasi nga hindi pa kayo maayos. Tapos pupunta ka sa kasal. 'Di ba? It's more nagiging humbling moment. At panghuli dito, ayan, si Maring Maricar. Sabi niya, hindi na syempre, gusto ko ng lubos na kasiyahan sa araw na yon. At alam na nila yon kung bakit hindi sila invited. At hindi rin tama para sa araw na yon na makipagplastikan ako. Kung iimbitahin ko pa sila, dapat buong araw ako nakangiti sa araw na yon. Walang stress. Ayan. Ang opinion naman sa atin ni Maring Maricar. Well, iba-iba talaga tayo na opinion, ano? So, valid naman yan, ang lahat ng yan, mga mare, mga pare. Pero again, siguro panghuli ko na lang mensahe para sa lahat, ano? Sana magkaroon tayo ng kapayapaan, hindi lang sa isip kundi sa ating mga puso. Alright, thank you so much mga mare, mga pare, ano, sa lahat ng komento at boto ninyo. And siguro before we end, happy birthday din po, ano, kay Tatay Vic Morales na nagdiriwang dyan sa Cagayan de Oro City. Ang pagbati po mula sa kaniyang, ano, mula kay Sam Reyes, na happy birthday po, Tatay Vic Morales. Happy birthday! Alright, with that, unti-unti na po magpapaalam. Thank you po, ano, sa mga kasamahan natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mersho Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Unga, gayon din kina Camilo Mali, Rona Esperanza, at sa Marulas Transmit. And of course, sa ating pong producer na si Miss Charmaine Cristobal. With that, ano, salamat po sa isang oras na kwentuhan at chikahan. Just like my name, Julie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone! Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bilang paggunita sa Semana Santa, pansamantalang mawawala sa himpapawid ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Simula April 17, Huwebes Santo, hanggang April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik kami sa regular broadcast sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay. Isang ligtas at mapayapang Semana Santa sa ating lahat. Para may maayos na pundasyon para sa kabataang Pilipino, inutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatayo ng Child Development Centers or CDCs sa mga low-income barangays sa bansa. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support program. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa, at makapag-aral ang ating mga kabataan. It can also be used as a resource center for developmentally appropriate learning materials and a laboratory for conducting research, data gathering, and innovations about early childhood.
Pangako ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng kinakailangang suporta para sa mga bata dahil sila ang magmamana at magpapatibay naman ng pundasyon ng ating bansa sa hinaharap. The government continues to find ways